atong hisgutan karong kagabion ang mahitungod sa atong gospel last Sunday. Ato naman nadungog pero katong side was more on a pastoral or reflection. And sa St. Cyril Theological Seminary, ang background or ang behind the scene, pag dig deeper ba, example sa gospel, maghisgot about sa katong the poor widow nga naghulog sa iyang offering sa temple. Supposedly, ang hisgutan na to is only 20%, and 70 to 80% is the reflection or unsay application ni adto sa atong kinabuhi. But at this time around, akong balihon. Tungod kay ang midweek service is there is this more on teaching. Okay? Pagtulunan, pagtuon. It's more on academic side rather than reflection side. Although nagay reflection, no? Unsay atong makuha niini ug unsay mga pagtulunan niini, pero let me just dig deeper kay akong porte man god. Mas mag-enjoy good ko sa history. O unsay reason, no? What's the reason behind ngano nasulti to sa nabuhat nasulti to na Jesus, ngano nabuhat to sa usa ka balo nga pobre nga balo, no? Asa to nahitabo. So, let me just take you back. No, in the first century Jerusalem, uban ta kuyog ta mamalik ta ngadto sa unang siglo sa Jerusalem. Okay lang? Magsuroy ta. Suroy ta karong gabi na uban mo kanako kuyog kanako sa Jerusalem sa Israel in the first century, where Jesus Christ was in the temple and witnessing the people who gave their offering in the temple. Okay? So, akong basahon ang Luke 21, no? Chapter 21, verse 1 through verse 4. Upat lang ni siya ka bersikulo. In fact, atong gospel last Sunday was duha to siya ka portion, no, sa gospel. Kini second part of the gospel. But let me just zero in to the second part of the gospel in Luke 21, verse 1 to 4. Akong basahon to refresh your memory. When he looked up, he saw some wealthy people putting their offerings into treasury. So look up, that means nga si Jesus Christ, kung tanaw nimo nag-look up siya, that means naghangad siya, so naa siya sa lower portion sa temple. So ang treasury, naay siya mga hagdan, nga mukatkat ka o maghulog ka sa imong mga offering dito sa templo. Okay, he'll look up. And he noticed a poor widow putting in 2 small coins. Unsay coins nga nailhan nyo karon nga small nga gabay kay value ba? Sa among panahon man god, way back I was born in 1978. Ang coins sa amo is usa ka dako nga giring-giring. Ano? Naapay usa ka dako nga square nga kuanto siya kaning copper. Ano? Kaning mura siya og basta ang next dadto is kaning 5 centavos nga giring-giring nga naibuslot sa tunga. Nakadumdum mo na, laki sila apas pa na, di kung toto. Di ba? Katulad giring-giring ba? 5 centavos o naibuslot sa tunga. Nga si, ang hero dito nga mura si Doña Josefa, siguro ito gibutan dito sa likod. Basta babae ito siya, bungkus sa buhok. Noon niya si lapu-lapu na yun, ang katong usa kadako. Awa na mo nakapa sa usa kadako, pero ako nakasapon pa ko. Karaang tao nang giday. Karon sa naman ang pinagamay nga coin. Napa 20 centavos karon or 25 centavos na lang? 25 centavos, no? So think of that. Sa una na ay 25 centavos. Ang next sa 25 centavos na ay 10 centavos. Ug napag yung 5 centavos. Ug napag yung isa kadako. Ug kanang tanan na anay value. Karon wala na value ang ipanganlan. The lowest in value karon is 25 centavos. That means nga nagkalisod ang panahon. Sa unang panahon,
Commonwealth time, wa pa ko natawa na, di kong toto siguro, si Brother Tilma, Manuel L. Quezon, ang presidente. Nag-share ta og US dollar during American occupation sa Pilipinas. Kay giilog man ta sa Hapon. Gigera sa mga Amerikano ang Hapon, nawala ang Hapon. Nipuli ang Amerikano. Ang kwarta sa Amerika o ang kwarta sa Pilipinas, isa lang. Commonwealth. Dollar ang atong kwarta sa Pilipinas. Kaniadto. So, sapian kay Pilipinas. Panahon ni Marcos sa iyang first day in office, 1:1. 1 peso is $1. Sa ato pa, ang power sa atong piso, mura na siya 60 pesos. Ira na ang power. Unsa may mapalit sa 60 pesos karon? Kada sa pantalan, unsa may mapalit nyo kanang baby back ribs? Makapalit na no? Dili, pila man na siya. Ako taga-atalong wa idea gamay. O sige, kuan siguro, kaning mangaon mo dito sa diat pa sa sinihan kanang batsoy, murag 60 na. Think of this. Kung piso ray mong kwarta, during sa among time, makapalit ka na dito, piso ra na. Pero karon dili na, 60 pesos na. So, ang power sa piso sa una, murag 60 pesos. Inana, kadato ang Pilipinas, wala pa na uso kaayo ang flood control. Okay. Verse 3, and he said, I tell you the truth, these poor widow put in more than all the rest. For those others have all made offerings for their surplus wealth. But she, from her poverty, has offered her whole livelihood. Ba, pasabihin saya, ingon si Ginoong Hesus, kaya nag-witness sila ba na sila sa templo, uban ang mga disipulo. Ug samtang ang mga tao naghulog sila sa ilang mga offering dito sa templo, nagtanaw si Ginoong Hesus sa nahitabo. Og niingon siya nga sa ilang tanan nga naghulog, ang katong balo nga pobre maoy pinakadako og gihulog. Tungod kay ang iyang gihulog, mao na to ang tanan-tanan niya nga kwarta. Apan ang uban naghatag lamang sa sobra na, surplus ra. So that means, kung na sila 1,000, 300 lang ilang i-offer. Napa sila kwarta silang pitaka, naapay sila'y gisaligan. Ang katong balo, ang tanan nga iyang gisaligan, iyang gihatag. Wa na siya'y gisaligan, kundi ang Ginoo na lang. Ang mga dato, pwede pa to di pa sila musalig sa Ginoo, kaya naapa man sila'y kwarta. Sa diha, iyang nakita ni Ginoong Hesus ang gibuhat sa pobre nga balo, nga iyang gihatag ang tanan diha sa Dios. Iyang nakita ni Kristo ang iyang kaugalingon, nga iyang gihatag usab ang tanan sa nga iyaha aron atong masinati ang kaayo sa Dios. Sa dihang nakita ni Kristo ang balo, iyang nahinuduman ang iyang kaugalingon. Og niingon siya, inani man gyapon ko. Gihatag sa balo ang tanan, ako pong ihatag ang tanan, aron kamong tanan, kitang tanan, makita o makasinati sa kaayo sa Dios. If you are standing in the heart of Jerusalem, inside the temple, there you will see a shofar chest. Collection box is a trumpet shape. Ang purma guna ng huluganan sa kuwens nila, nana siya ba? Ano ba? Unya mura siya imbudo. Kita lang mo imbudo? Ana, no? Pagamay siya dito. So once nga i-drop nimo ang imong kuwens, naa siya ay amplifier. Mo-amplify siya ba? Mulagatak siya, unya madungog sa tanang tao. Unya ang mga tao makalingi sila. Gituyo na sa mga Jewish, no, sa Hudyo, sa Second Temple,
to announce man's generosity. Para masayran nga ang mga tao nga naghatag dito manggi na tagon. O dito sa templo na ay 30 ka collection nga box. 30 ka buka. Huluganan nila ato isara mga buka katong dito no. Katotoy box dito sa likod gayo ay. Kuan mo na kaning murag building fund no nakabutang. Dito sa templo sa Jerusalem, 30 ka buk huluganan. Ang huluganan na gitawag dito nga sin offering. Na gitawag dito nga free will offering and nasa gitawag nga poor widow offering. Ang mga dato, magdala silang sensilyo, nakaputo sa panyo. Once nga ilang ibutang, mukagay na siya o ang mga tao na mulingi na yun. Kaya ni-amplify man siya, kaya ang iyang forma na may amplifier. But, ang usa ka pobre kaayo, di isang kaayo, poor lang, not so poor, but poor widow, when she dropped a coin, and ang ngalan sa iyang coin is Lipta. Actually, ang Lipta, kung imo siyang tanawon, widely distributed lang siya sa Judea. Israel, na siya usa ka region nito, ganlang Judea, lugar ni King David. Karon West Bank na siya. No? Dili na siya part siya sa Israel, kung dili na siya sa West Bank, west side of Israel. In fact, diha ang Bethlehem. Bethlehem is within the region of Judea. Diha na tao si Ginoong Jesus. Kay kaliwat siya ni David. O kato nga babae o sa kahudyo. Tungkol kay Lipta ang iyang gigamit. Although ang coin nga Lipta, munang ginaingon ako sa inyo karon nga mura na siya isa kadako ang kantidad. Mura na siya og 5 centavos ba pa sa atong time karon murag 25 centavos nga almost walay bili, pero naay bili. Pero almost walay bili. Mauna ang gihulog sa babae nga balo og walay naglingi og walay nakadungog. Nobody noticed and nobody cares. But God cares. Jesus cares. Now the thing is, how Jesus knew it was her last money. Ngano nakabalo man si Christ nga katong poor widow, last money na to niya. Historically, she was giving in a chest for widow. As I said earlier, tulukaw klase ang butanganan sa coin. Ang katong chest nga iyang gisudlan, pang widow to siya nga section, o dito siya nakapila, o dito siya nakalinya. Only poor people use lepta. Ang mga pobre lang ang mogamit ni adtong klase sa sensilyo nga gihulog sa templo. Her poverty was visible in her appearance. Tungod kay sa first century, sa templo mo agto ka dito, kung pobre gali ka, dili ka magpataka og lakaw, maghinay-hinay ka og lakaw, kay basi makasipa ka, unya wa kay ikabayad. Di ba? Kadumno na nga agay, suri-suri kag mall, o di makasipa kag plato or kulod, wa kay ikabayad, di ba? Mutong ibuhat sa tiguang. Hinay na sila, careful na sila. Kaya nga naman, sa panahon ni Kristo, ang templo mo raw pong merkado. Di ba? Unsa iyang ibuhat, naghibo siya pisi, gipanglatos niya ang mga tao, ang mga mananap, dili ang mga tao. Ang mga mananap, iyang ipangbugaw. Kay gihimo nilang merkado ang balay sa iyang amahan. Rabbis were trained to read social condition. Now, remember, Christ is a rabbi. Usa siya ka magtutudlo. Usa siya ka maestro. Usa siya ka teacher. Rabboni, rabbi. And they were trained to identify people, kinsay dato, kinsay pobre, pinaagi sa ilang mata. And the lepta indicated her socio-economic status. The amount showed it was a survival level money. So kung nakay lipta, nakay lipton, that is your survival money. And she dropped it all. Her offering revealed the same radical self-giving that Jesus himself
would show on the cross. He recognized his own image in her sacrifice. Nakita ni Kristo nga kinimbayhana nga ang pobre nga balo dili rami maglayo niini tungod kay iyang gihatag ang tanan. Kung wala na kay tanan, wa na kay saligan. Unlike sa mga dato na sila'y 1,000, ihatag nila ang 100, ihatag nila ang 300, naa pa sila'y 700. Pwede pa nga dili sila musalig sa Dios kay naa pa man sila'y kwarta. Di ba? Pag di na gid maantoy, emergency na yun, pwede na mo tawag sa Dios. Kay pang-emergency na lang ang Ginoo. Unya ato dayon siyang dali-dalion. Ngano ang ancient Israel, ang usa ka byuda, pobre man. Tungod kay, kung ang usa ka babae nga minyo mawad-an og bana, mawad-an siyang panginabuhian. Kung naaman galing i-offer nga trabaho para sa mga byuda, gamay ra kayo og sweldo unlike sa mga lalaki. Mauna nga kung ang usa ka babae nga balo nga dili adunahan, mawad-an sila og bana, luoy sila. Mauna gisugo sa Dios ang Israel nga atimanan ninyo ang mga ilo, ang mga pobre, ang mga ilo ug ang mga balo. Tungod kay ang mga balo sama sila sa ilo. Unsa man ang ilo? Kinsay di kaagi nagkalibang diri. O dili na mao kanang mangilo mo, dili na mao. Ang ilo is orphans. Nay usa ka bata nga giabandon sa iyang gidikanan, namatay ang iyang gidikanan sa gira or gitulis, wa nay nagbuhi sa bata. Ilo na siya, na orphan na siya, na abandonar na. Og ang mga pobre. Sa ato pa kung balo ka, sama ka ra sa ilo ug sama ka ra sa pobre. Nakadumdum ko sa Second World War sa Germany. Gina-persecute ang mga Jew ug na sila tag dito. Dogs and Jews are not allowed in this restaurant. Dogs and Jews are not allowed. So my point is, widowed, poor, and orphans are in the same status. Unlike karon sa atong mga balo, Mother Tilma, daghan man nagkwarta, di ba? Si Marcelina nga ako mama, balo pero daghan man gyud nagkwarta, di ba? Daghan man balo diri nga kuan kaning no, unlike in our time. Pero sa ilang panahon dili sayon may mong balo kay wala gid ka labi nang wa kay namatay ang imong bana nga way kabilin. In other words, in the sound of her coin, Jesus hears what most people does not hear. Jesus hears what most people does not hear. Jesus hears our longing for holiness. Nasayod mo tayo maigsuon nga si Kristo, kung nagtuta nga wala siya naminaw nato, kay dili ta adunahan, dili ta dato, dili ta hitsuraan, dili ta inani, dili ta inana sama nila, di ta pare, di ta dikon, dili ta mga altar ministers. And God doesn't care and doesn't listen to us. No. Jesus hears our longing for holiness. He hears how we try to be close to Him. Jesus hears us saying, I love you, Jesus. Jesus hears us saying, Lord, forgive me. Lord, have mercy on me, a sinner. Do you think ang ginawa namin now? I tell you this. Si Padre Pio, usa ka santos nga daghan kayo siya og gasa. Og niingon siya,
nga kung nasayod lang ta, unsa kadakog kahimuan, ug unsa kadako ug gahom ang atong mga pag-ampo para sa uban, dili gyud ta mohunong og ampo. Like, ako iampo si Dikon Toto. Nga Ginoo, tabangi siya sa iyang pagpanarbaho o sa iyang pamilya. Ihatag ang imong kaluoy kaniya. Muragwa lang nitabo. Di ba? Muragwa lang. Pero ang Ginoo, namuhat na sa iyang kinabuhi. O kung makita lang nato ang kahimuan sa mga pag-ampo nga atong gisulti o atong gilitok, dili kita muundang og pag-ampo. Experience na niya tungod kay na ay mga kalag, although we don't embrace and practice this dogma, na ay mga kalag nga magpakita ni Padre Santos mo, di magulito ni motivate niya, na mga kalag sa purgatory nga nagpakita sa iya o naghanyo sa iya mga pag-ampo. And when he say a rosary or celebrate a mass for the departed loved ones of that person or that certain person, naidako kay nga relief, nga fresh ba sa ilang purging, sa ilang fire of purification, nga hantod mahimo silang takos diha sa atubangan sa Ginoo. Tungod kay wa magitakos, pero hantod mahimo silang takos diha atubangan sa Ginoo. Dako kayo ang relief sa ilang purging o mapadali pagayod ang action nga may tabo ba, mapadali ang ilang paggraduar ni ana nga stage ug mahimo na silang hingpit nga moatubang sa Ginoo. So inana kadako og kung kana nga pag-ampo, example, ang matod niya, ang imong departed loved ones, naana siya sa tiilan sa Dios, nag-uban na siya, wala siya sa state of purging, nag-uban na siya sa Dios, o nag-ampo lagyapon ka para sa iya, katukod nga pag-ampo nimo muagtuto para sa uban. Nothing is being wasted. Walay nasayang. Usahay kita di pa kita makasabot kaayo, pero the question is, why do we pray for the eternal repose? Ano mag-ampo ba ta, Lord, we pray for the eternal repose of Mr. Suanso? Kabulo mo, ang mga santos or ang mga patay nga naana sa langit uban sa Ginoo, they don't need our prayer. They don't need our prayer. Unknowingly, or out of ignorance, or we just cannot admit, the reason of eternal repose is for the soul who are still on their way to heaven. Di ilan na ito na masulti pa kayo, wala pa man sa itong practice. Pero as I said, last 3 weeks ago, duha lang ang dimension sa tao, heaven and hell. There is no such thing as in between. According to a saint, ang tanan nga mga soul nga naa sila sa purification are all bound for heaven. Naalay state nga malangan sila. And the saint says nga ang atong mga pag-ampo, as I said, walay makawang niini, o kung makita lang nato ang kaimuan sa mga pag-ampo sa atong maigsoon, di kita mo unang ampo. That is why, mga mama, inyong mga anak, kada inyong mga pag-ampo, inyong mga luha, para sa inyong mga anak, dili na kawang nakita na sa Dios. Mga bana, giampo ninyong asawa, mga asawa inyong giampo inyong bana, God hear that small voice of the Cohen drop in the temple chest. Ang dili madungog sa tao, nadungog na sa Dios. Sometimes, kung maghatag tag offering with guilt in our heart, we whisper, Lord, gamay ra gid ako mahatag karon, Lord. Katisti di mo na, kanang dili mo ready pa. Lord, mag-offering na mi, pero gamay ra gid ako mahatag karon, Lord.
but next time, I will make it right. Nakatesting na ba na? Nga maingon mo, Lord, di magin ni the best ako nahatag sa imo, di magin ni exact amount nga supposedly ako ihatag nimo, and you have some guilt feeling, and you have that whisper and prayer in your heart that by next time, Lord, I will make it right. Do you think God did not notice and honors our longing for righteousness? Bisan sa wa naghatag, mag-offering na taon niya. And I will be praying, and the prayer says, inani ang prayer, Ginoo, bisan pa man, inani siya, Lord, panlangini ang mga kamot nga naghatag ni ining offering. Ug bisan pa man kato sila, Ginoo, ang nagtingwa sa paghatag, apan wala sila nakahatag, panalangin gihapon sila. Maigsoon, bisan pagwa ka naghatag, pero naa ka sa imong kasing-kasing, nagampo ka o guilty ka. Kanang gikatando ka sa Bulang Espiritu ba na kay conviction ba? Nga maghatag yung kusunod, Ginoo. Paningwaon ako nga maghatag kusunod. Bisan uwa ka nakahatag. Do you think God didn't hear that prayer and longing and whisper in your heart? Still, God hears that little noise, little voice of the sound of that tiny coin. Maigsoon, God hears. He is like a father who saw his own child worried to be punished because of his mistake. Mura bang kita ba? Gitanaw ta sa Dios sama sa usa ka amahan nga kita iyang mga anak nga naguulta nga aki kasabaan ko sa Ginoo ba nga wa ko nakatuman sa akong obligasyon niya. But He is a loving Father who always gives another chance and longing to do good for us. God is our Father, a God of second chance or another chance. And God is longing, ang Ginoo kanunay nangandoy nga magbuhat og maayo alang kanato. Sa diha nga nakita ang gibuhat sa pobreng balo nga iyang gihatag ang tanan sa Dios. Iyang nakita ni Kristo ang iyang kaugalingon nga iyang gihatag usab ang tanan nga iya aron masinati nato ang iyang kaayo. When God the Father gave us His only Son on the cross, He gave it all. Maigsoon sa dihang gihatag sa Dios Amahan ang iyang kaugalingon nga anak. Di pa na masabtan ka ng mga anak, di pa ninyo masabtan, pero sa mga ginikanan, di ba ang inyong mga anak unsa ka presyo sa inyong moingon ta usahay nga Ginoo, gilantan akong anak, ako na lang unta ang magantos, dili siya kay luoy. Di ba mga ginikanan? Makita kasi mong anak nga galisod og ginhawa. Himatyon, Ginoo, ayaw lang sa siya kuha akong namanggali mamatay, may pa ako na lang, ayaw lang akong anak kay bata pa siya. Wala pa niya na sinati ang kinabuhi. Di ba inana ang natural feeling sa mga ginikanan? Pakanta ni Freddy Aguilar nga minamasdan pati pagtulog mo, di ba? At sa gabi napupuyat ang iyong nanay at tatay sa pagtimpla ng di ba? Napupuyat sila sa pagtimpla at minamasdan kanila hanggang sa pagtulog mo, di ba? Kana si kuan anak ni Yiyi, I'm sure kana sila Aldin kana iyang ilang anak ibutan nila sa crib na nanon niya sige silang tan-aw anak magtan-aw niya mag-istorya sila magtan-aw sa bata minamasdan hanggang sa pagtulog. That's how precious they are, and they are the apple of our eyes, an apple to our eyes. And God the Father, kita ba Diyos Amahan, we are an apple of God's eye. Og ang Ginoo walay minuto nga wala taniya gitanaw.
Ignay mong abay. Walay minuto nga wa ka gitanaw sa Dios. Yeah. Kung masabtan na nato na, that's very powerful. No single iota of a minute that God withdraw His eyes on us. God is watching us 24/7, 7 days a week. And yet, He gave His only begotten Son. Iyang isa lang gid kabuok nga anak, iyang gihatag para kanatong tanan nga iya pong mga anak. Para ikaw ako mahimong tinuod gayud nga anak sa Dios. Pinaagi sa paghatag sa iyang kaugalingon nga anak. And Jesus Christ gave His body, His blood, His soul, His divinity. Kabalo mo the Catholic teaching, once we partake the body and blood of Christ, we partake the body, the blood, the soul, and the divinity of Christ Himself. Ang iyang lawas, ang iyang dugo, ang iyang kalag, ug ang iyang pagkadiyos, wala na wala sa ostiyas nga atong gipartake, the real presence of Christ. And the mother, sa dihang gihalad o gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi, the mother, she was martyred in spirit, according to Saint Bernard. Ang feeling sa usa ka inahan ba, nga nahimo siyang martir diha sa espiritu. That's why Mary is called the sorrowful mother, the mother of sorrow, because the mother herself witnessed with her own eyes, very close, standing at the foot of the cross, witnessing her son died. Na mga 13th century scholars, tingin siya, Mary collapse. But ang church wa nagtudlo ni ana. Pero some defections sa mga movies, ni collapse siya. O gisalo siya ni John the Beloved and the other Mary. Tungod kay dili makaya sa usa ka inahan nga magsud-ong sa iyang anak, nga gikulata and disfigured ang iyang dagway, nangalanit ang iyang dagway, ug dili nimo siya mabuan nga tawo siya kay nabulit sa dugo ang iyang naong. Si Padre Pio, stigmata man to siya, na wound ang iyang, the wound of Christ pa sa iyang kamot. Unya sa iyang kuan pod, sa iyang head kay thorns mo. During sa Eucharist, mag-bleed to siya. Pero there is one suffering that he didn't disclose. The dislocation of his shoulder. And only his spiritual superior or iyang spiritual director mauray iyang gisultian. Og ingon siya, pwede ba nga dili nimo isaba? Because this kind of suffering is only me and Christ alone knew about it, and you. To avoid false pride, to avoid self-exaltation. Si Christ, gitanaw to nimo the shroud of Turin, na ay dislocation sa shoulder when he carried the cross. And when he collapsed, o nitabon ang cross sa iya, and the Cyrene, no, from Cyrene, I forgot the name, nitabang sa iya sa cross to Calvary. Now, God the Father, iyang gihatag ang iyang kaugalingon nga anak. The body, the blood, the soul, the divinity, and the mother was almost collapsing, and the earth shook. There was a great earthquake. And the theologian says, during their crucifixion, some theologian, during kuno sa crucifixion of Christ, Saint Michael, the archangel, assembled his heavenly armies while witnessing the Son of Man died on the cross, waiting from a command from the Father to deploy his heavenly armies and to execute the vengeance against those
who are against Christ. Pero wala na gibuhat. Nice song si Carman, di ba? Kato The Champion. I don't know you heard that song. The Champion. Nice portion din siya. And God the Father turned his head. His tears announcing that Christ is dead. That's how God gave. Wagas. Naghatag ang Diyos maigsuon wagas, tanan. That's why the 12 apostles literally does the same. And so the early fathers and the martyrs, they gave it all. As they gave it all, they hold on to the cross so that they can afford to give. While they gave, maigsuon, while ilang gihatag ang tanan, they hold on to the cross of Christ so that they can afford to give. Tungod kay kung dili nimo gunitan ang cross, dili ka willing mo sacrifice and to mo follow ni Christ, you cannot give it your all. Like a poor widow. Kung dili nimo arsahod ang imong cross o mosunod ni Kristo, you cannot give like a poor widow. I'm telling you. Magsalin gyapon tas. Ako sa tinuod lang, lisod kayo na, oy, lisod kayo. Di gyud sayon sultion. Pero mayon ta, kung karon gyud nga oras mga 1 hour from now matapos na ang kalibutan mo, balik na si Kristo, unya ihatag na ko ang tanan, okay. Di ba okay? Unsa man sa nako ni ang wealth, unsa man ako ng mga kuan nato kabtagan nato, no? Di naman ni magpulos kay mobalik naman Ginoo. Pero kay nagkutitaw pa man tani ang kalibutan, wa pa man ta kabalo sa tong journey na patay mga anak. Di gyud tumata ang tanan, manalin gid ta. But God gave His all. Maigsoon, the challenge is, andam bata muhatag usab sa atong kaugalingon para kaniya o para sa uban? The answer is, what do you think is the answer? Andam bata muhatag sa atong kaugalingon, atong tanan? Andam bata muhatag karon dayon? Father, muabot ta diha. Di sa tanan, Father. Muabot ta, relax lang. That is why we need the mercy of God. I know you are willing to give up one day. Kaya nimo i-give up ang tanan for the sake of Christ. Pero ang balanse pod ba nga magpakabuhi para batanin ang kalibutan. That is why we are all here. Because we try. Every day, we try. The reason we are all here, because we try. And every day, we try. Atong palingwaon matag-adlaw. Amen ba? Ang pagkinabuhi o pagsunod ni Kristo, desisyon sa matag-adlaw. Dili na desisyon karon unya ugma di nagyapon. It's a daily decision. Amen. Let's not forget the sacrifice of Christ and how God gave His all. Thank you. So,